ko sobrang na-challenge ako sa role ko as lady guard kasi unang-una sa lahat wala akong experience, wala akong alam kung paano and ano ba talaga sila. Dito si Meryl. And baguhan po ako na lady guard dito. And syempre si Ate Estel ang nagturo sa akin ng lahat. And ang role ko naman po dito since nga bago, knowing po na yung guard is hindi naman po ganun kalakay yung sakot, medyo na-tempt po ako na na gawin yung ginagawa ni Ate Estel, which is si Angela Morena nga po, para magkaroon ng extra income. Since nakita ko nga po na medyo maganda po yung kitaan, na-tempt po ako na gawin yun at hanggang doon na lang, abangan. Sobrang na-challenge ako sa role ko as lady guard kasi unang-una sa lahat wala akong experience, wala akong alam kung paano and ano ba talaga sila. Kaya ayun po, na-challenge po ako na sobra. Pero good thing naman po dahil ginag po ako mabuti ni Direk and syempre ng mga co-artist ko po. Ako yung trainer. And I think, sorry, honestly, you look better in person than on screen. Pero, I think, yung mga, alam mo yung ganyan talaga sa nag-uumpisa eh. So, marami akong pagkakataon na, kumbaga, maipakita mo talaga yung ganda mo. Anyway, ano yung mga dati mong mga nagawa na sa showbiz, mga anything na nag-artista ka na ba dati pa? Kaka-start ko lang po. Kakapirma ko lang po ng kontrata. So, sa STAG and sa TL pa lang po ako lumalabas. Pangatlo po itong lady guard. So anong ginagawa mo before you entered showbiz? Ayun po, way back before nagka-car show po ako and sa events. Kaso tumira nga po ako ng Malaysia. Kaya na-stop po ako sa lahat. Pagkabalik ko po ng Pilipinas, ayun, nag-diva na po ako agad. Ano na lang kung paano yung naging dynamics nyo, kung paano yung ginawa, especially yung pinakamahihirap na scenes nyo dito. Actually, as bago po, parang medyo nahihirapan po ako sa lahat. hindi po dahil mahirap yung role, kundi dahil natatakot po ako magkamali na baka dahil sa akin kaya magkaganito, dahil sa akin magkaganyan. Pero dahil naman po sa workshop ni Direk and sa guide po ng mga co-artist ko, nagawa ko naman po siya ng maayos. Any specific scene you can share? Scenario? Ayun po yung yung tatlo po kami, sobrang hirap po. Kasi isa lang siya, tapos dalawa kami, hindi ko alam kasi naka-request. Ayun po. So paano mo siya na-house? Tinayin naman po kami ni Direk, syempre, and ayun, nag-usap po kami. Through pag-usap po, sinabi po, ganito, ganyan, okay ka lang ba ng ganito, okay ka lang ba ng ganyan, o ganito, ayun po, nairaas naman po ng maayos. Katrabaho si Direk. Sorry, Direk, pero nung una po talaga medyo na-pressure ako kay Direk. Pero good thing po is, habang may taping po kami, ganyan po. Na-pressure na naman ako. Diba? Hindi ko masabi. Ngayon po, sobrang na-pressure po ako. Kasi po, syempre, as bago po, natatakot po ako na baka yung mali ko maka-apekto po sa lahat. Pero habang patagal yung taping namin, naisip ko na sobrang sarap po palang makatrabaho ni Direk kasi hindi kami titigil hanggat hindi po namin na-perfect yung bawat eksena. Kaya alam ko na pag pinalabas po ito, hindi po kami mapapahiya sa mga tao. Saan ang kaya mong ibigay para sa trabaho mo? Para sa akin, parang nagawa ko naman na yung hanggang. Pero kung i-request po sa akin, kaya ko naman pong gawin and sana mas matuto pa ako sa mga susunod.